Hi everyone! Ito na naman si Mami Mai. Sinamahan ko nga pala ang mister ko sa bagong agency nila. Hindi para bantayan siya. O hindi ako ganun no. Nagsabi din naman kasi siya kung gusto ko sumama. Ano pa nga bang isasagot ko? Siyempre oo. At yun na rin kasi ang pinaka-banding namin ng asawa. Pag-arte niya kasi, hindi rin naman namin siya nakakasama ng matagal ng mga bata. Nandun siya sa mga boss niya, na tropa na rin niya. Nagsasideline siya doon, nag-deliver ng mga gasol at mineral water. Mas okay na nandun siya, at least alam ko na nandun lang siya. Tsaka dito lang naman yun sa lugar namin, hindi naman malayo. Pero mas masaya kung nagbabanding kami ng mga anak niya kung nag-aardi niya. Kahit sa shrine lang sana, magbaon lang kami ng mga ngata at may inom ng mga bata. Ayos na yun, basta makapaglaro lang sila ng tatay nila. Baba na ako? Ang lakas nga pala ng hangin yan. Buti nga huminto na yung ulan. Kung hindi, naku, basahan na talaga kami. Wala pa naman kami baong kapote. Ayan nga, nagtatanong siya sa guard kung saan banda yung building na pupuntahan namin. At habang naglalakad nga kami, ako dapat naman si Mami Bay nyo. Paakyat na kami yan. Hindi alam ng mister ko na binibidyohan ko siya. Akala ng mister ko picture. Umiwas. Ayan, tapos na. Pumirma na siya ng kontrata. Pero hindi pa kami uuwi. Pupunta pa kami sa Pasadena. Yun yung barangay na pinaglakihan ng magkakapatid. Pupuntahan ko yung best friend ko. Dati kapag nagbibiyahe kami ng mister ko, maingay ako. Daldal ako ng daldal kasi ang bilis niya magpatakbo. Tapos sumusuot pa siya sa mga malalaking sasakyan. Sabi ko nga baka masandwich ka. Natatakot kaya ako. Takot ako masayang lang no. At kinukurot ko siya kapag ganun ginagawa niya. Pero ngayon kapag nakasakay ako, tahimik na, chill na lang. Kasi nagpipray ako, pinagpipray ko yung mister ko, nagabayan niya na siya magmaneho para sa mister ko. Mas magandang humihingi tayo ng gabay sa Lord. Kasi maiksi lang ang buhay natin. Hindi na natin mababalikan kapag namatay tayo. Kaya habang buhay tayo, magdasal, magpasalamat tuwing nagmamaneho. Kasi kahit anong ingat nyo sa pagdadrive, kapag may nakabangga sa inyo na yung tinatawag nilang kamote driver, ayun, di ba, disgrasya pa rin. Kaya dapat mag-pray bago umalis, bago magbiyahe. Dumating na nga kami sa barangay namin. Naku, naalala ko tuloy ng kabataan ko. Yung mga bata pa kami ng mga kaibigan ko, yung lugar na yan, tumatakbo kami dyan, iniikot namin hanggang doon sa kabila, naghahabulan kami. Ang sarap ng balikan noong panahon na nakatira pa kami sa barangay Pasadena. Sobrang saya, ang dami naming memories na naaalala, kahit na malungkot, mas marami pa rin na masasaya. Marami na nagbago sa lugar namin. Marami na magagandang bahay at iba-iba na rin yung mga tao. Hindi ko na nga kilala kung sino yung mga tao sa Pasadena. Nandyan pa rin naman yung mga kapatid ko, yung kuya ko, tsaka yung nakabatang kapatid. Pero bihira lang kami magkita, bihira lang kami pumunta doon. Kapag may okasyon lang, kapag may kukunin, katulad ngayon, pupuntahan ko yung best friend ko kasi bibili ako sa kanya ng malaking plastic. Sa kanya lang naman kasi ako makakita ng malaking plastic para sa laundry. Ako isa rin sa namimiss ko kapag fiesta, pag family day, kasi napakasaya, ang saya ng mga tao dito. Na kapag may okasyon, talaga mag-i-enjoy ka. Dinadayo nga yung lugar na yan eh. Ayan, nandyan na kami sa tindahan ng best friend ko. Ang pangalan nga pala niya si Annie Batumbakan. And siya. Hindi rin naman kami nagtagan kasi nagmamadala rin kami. Pauwi na rin kasi yung mga anak namin galing sa school. Kaya yun, hindi ko na nabisita yung mga kapatid ko. Hindi ko na napuntahan yung kuya ko. Nadaanan nga pala namin yung Canosia Novitiate. Yun yung kumbento. Nandun yung mga madre. Sila yung tumulong sa amin nung mga nag-aaral pa kami. Naging scholar kami sa Canosian. May sponsor kami, mga taga-ibang bansa. Sila yung nagpapadala ng tuition fee namin at ng allowance namin. Ang dami nilang natulungan at isa na kami doon magkakapatid. Parang lumaki na rin kami sa kumbento. Pero hindi kami nakatira doon. Kasi bata pa kami, nandun na kami. Maating kami ng mga catechesis, tapos may mga palaro. Ganon, masaya. Pumaan nga pala kami dyan sa Barangay Tibagan para bumili ng balay. Bulalo ba? Kasi paborito ng mister ko yun. Gusto niya yung lasa. At ayan, pauwi na kami. Lapit na kami sa bahay. Baka nasa bahay Baka nga nandun na yung mga anak namin. Yung pangalawa kong anak, grade 4 na. At yung bunso namin, grade 2 na.
Hindi na namin sila inahatid sundo kasi malapit lang naman yung school. Dito lang naman yan sa lugar namin. Kaya yun din ako nangangamba na naglalakad sila kasi madadaanan nila yung barangay tsaka maraming tao. Pero pinapayuhan ko pa rin yung mga anak ko na huwag makikipag-usap sa hindi nila kakilala. Siyempre mahirap na, no? Baka bigla silang isa kay isang puting van. Kaya nga takot sila pag may dumadang puting van eh. Ayan, malapit na kami sa bahay. Kakaliwa na. Thank you Lord sa pag-guide sa amin. Yun lang. Thank you for watching. Ayan, nandito na kami. Bye!